Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga kapwa ko Dabawenyo, Davao Region at sa buong Mindanao. Maying hapon sa inyong tanan, sa lahat ng mga Bisaya sa buong mundo. Migalab shoutout. At sa mga kapwa ko din po FWs around the world. Hello, migalab shoutout po din sa inyong lahat. Happy Friday. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like, at share. So yung topic natin ngayon, patay na. Si Andy Bautista, wala na talagang takas sa batas. Kung natakasan man niya ang batas ng Pilipinas, hindi na niya matatakasan ang batas ng Amerika. So si Liza Marcos, booking na rin ngayon. So, baka araw-araw ngayon lasing si Kukak at nagwawala sa Malacanang yung palakado, no? Dahil ang kanyang kasabwat na kanyang kausap nung bago mag-eleksyon, nung Marso 2022. Na according to Attorney Glinchong, na andyan siya, kasama niya si Lisa Marcos, si Ivan Oy, at yung pinatay na, namatay ba or pinatay na si Hubert Guevara, ay nakipag-usap sila kay Piñate, itong parang CEO or may-ari ba ito ng Smartmatic. So, ayun na, booking na. So, ngayon, si Andy Bautista nahatulan na sa Amerika na parang 20 years yata makulong. So, ng US Federal Grand Jury ng Florida, itong Commission on Election COMELEC Chairperson Andy Bautista para sa di umano'y pagtanggap ng suhol, yung bribery, no? Mula sa supplier ng full body noong 2016 dahil nga siyempre dinaya yung election noon. Ayon sa US Department of Justice, nahaharap si Bautista sa isang bilang ng conspiracy to commit money laundering at 3 bilang din sa international na money laundering. So, yon yung instruments, no? So, ano yon. At sumuko din, no, si Piñate at si Vasquez na kasabwat sa panunuhol dito kay Andy Bautista na sa US sa hukom doon, pero nakalabas dahil nagbayad ng bond, no, piyansa. So, sandali ah. So, itong si Roger Piñate ay isang Venezuelan-American founder ng voting machine company na Smartmatic. Surrender to authorities and face charges Monday in Miami Federal Court of committing foreign corruption and money laundering to rescue election contracts in the Philippines. He is the same Roger Piñate that Attorney Glenn Chong mentioned in his signed affidavit, who secretly met with now First Lady Liza Araneta Kukak Marcos just before the 2022 election, which if proven true is illegal under our laws. No denial of this meeting was ever made by Liza. So yan, si J. Antonio. So ngayon, si Piñate, dahil nahatulan nga din doon ng US Federal Court, no? So nag-surrender daw, ayon dito sa Brigada News. Nag-surrender na sa US Federal Court sina Roger Piñate, ang founder ng kumpanya ng Smartmatic, at ang dating Vice President for Hardware Development na si George Miguel Vasquez. So, kanina lang to ha, 5 hours ago balita to sa Pinas yata to na time. So, sabi dito, hindi naghain ng plea si Piñate, pero nakalaya rin matapos makapagbayad ng 8.5 million US dollars. Sana all. Na bond. Ito. So, si Vasquez naman ay naghain ng not guilty plea at nakalaya sa 1 million US dollars. Si Andy Bautista kaya. Ilang milyong dolyar din kaya ibabayad ni Andy Bautista dito para sa para makalaya. Kung naalala,
Or kung maalala, sa hiwalay na social media post, sinabi ni Bautista na politically influenced ang naturang hatol ng korte. Magsalita ka pa dyan eh. Hindi yan guys sa Pilipinas, Andy Bautista, na nauuto ninyo or mga kabaro ninyo sa fraternity yung mga judges dyan sa korte mula sa kataas-taasan hanggang sa kababaan ng korte sa atin. Kaya bihira yung mga nahahatulan dyan ng mga politiko sa Pilipinas. Kung meron man, mga ano lang, patsi-patsi. Ang karamihan nahahatulan sa Pilipinas yung mga mahihirap. Yung iba, ano kaagad, reclusion perpetua or kung ano-ano pa. Pero mga politiko sa Pilipinas, wala. O, tingnan mo sila si Enrile, si Jinggoy Estrada. Sino ba yun? Si Bong Revilla. O, ano nangyari ngayon? Tumakbo pa. Nagiging senador pa yung mga putsagis na yan. Wala. Lalo na ngayon. Nakakadismaya ang Korte Suprema natin ngayon, So, ito dapat sa pagtuunan ng pansin ng korte, pinakataas-taas ang hukom. Okay, hindi lang yung Korte Suprema, mula dyan sa artista, sa Municipal Trial Court, Regional Trial Court, sa ating Court of Appeals, at saka sa Korte Suprema, na kayo dapat ay hindi kayo masisindak, hindi kayo mababayaran. Kagaya ng ginawa ng Korte Suprema ngayon. Mamaya yun dito muna tayo. Tingnan natin ihambing natin kung gaano kabulok ang Korte Suprema sa Pilipinas at nang sa Amerika. O tingnan mo sila dito, wala siyang pakialam dito kay Piñati, kahit sino pa to na mayamang Poncio Pilato. O pag nakita nila talagang guilty. O ito. So yun, ma-influensya daw yung naturang court. Tiniyak yung napatuloy daw siyang lalaban. Ay sus ko po, patuloy ka pang lalaban Ay, naku, nakakatawa lang ang Pilipinas. So yun, sino kaya ang susunod dito? Baka si George Garcia. Susunod dito kay Andy Bautista dahil sa mga inilalabas ngayon ni Congressman Marcolita ng Sagip Party List about George Garcia. Dito na tumatanggap siya na mayroon siyang mga offshore accounts sa ibang bansa. Lalo na itong mga bagong bagong voting machine or counting machine dyan na galing sa Korea na pinalabas ni Congressman Marcolita na tumatanggap si Garcia din ng suhol mula doon sa kumpanya ng Korea ng voting counting machine ba yun or voting machine ng Korea para kunin ni Garcia ang kanilang makina na yun ang gagamitin sa susunod na taon na halalan. So, George Garcia, ingat-ingat ka sir dahil sabi pa nga ni Marcolita, meron kang offshore account sa US. So, balita dito ng tabloid dito ng pagmamayari ata to ni Martin Romualdez, Kinukonsidera ni George Garcia na mag-file ng criminal complaints laban sa US kontra Smartmatic at iba pang individual na nasa likod ng akusasyon na pagtanggap ng suhol na ibinabato sa kanya. Patunayan mo yon dahil kapag kasi mismong Smartmatic pa ang nagsabi, ayon sa Smartmatic, mayroon din umanong tinatagong bilyong pisong halaga ng dirty money si George Garcia sa mga offshore bank accounts. Ito, baka doon ka din makulong, George Garcia, kaya laglagan to. Ay, naku po, ito matandaan ko si George Garcia dito. Ayan sino ba ito? Si Tagli, yung yung pare na to, na noon dahil kasi siyempre kasabwat nila ang simbahan, mga potragis na to. Ayan, basta malaki lang yung nila, malaki ang abuloy simbahan, ayan na. Ayan, kasama pa niya dito si Mar Rojas. Ito si Andy ba,
Ayan, si Andy Bautista. Ewan ko kung ano itong sa gitna na to na mga signature campaign yata ito na ipaglaban si Bautista. Ang tanong, Tagle, paglaban mo pa ba ngayon? Ano ba yung, ito ba yung dapat magiging pope daw ito si Tagle? Nomini daw to, di ba, pagiging papal? Diyo po, sampalin nyo to, papal. Papaluin ka. O kumakampi ka sa kawatan. Babahiran pa yung mga Portuguese na mga pare na to. So ito si Piñate, yung kausap ni Liza Marcos noong March, according to Atty. Glinchong, bago yung May 9, 2022 presidential election. Oh, yun siya. May-ari ng Smartmatic. So, paano yan? Kokak. Kokak. Atay ka ngayon, kak. Uli ka ngayon na ikaw talaga ay nandaya kayo na Smartmatic sa election kaya nanalo si Bongbong Marcos. Di po ba? 32 million. Oo. So talagang masaya si Atty. Glinchong ngayon dahil napatunayan niya na talagang mandaraya ang Smartmatic at may sabuatan ang Smartmatic dyan sa chairman ng Comelec, dati Andy Bautista. Andy Bautista noon. Tapos ngayon na naman may sabuatan si George Garcia ng Smartmatic din nang nagbooking na may mga billions of pesos daw nakatagong yaman si George Garcia sa US. At itong binolgar ni Marcolita dyan sa machine ng Korea. Di po ba? So, tayo na ako, kak. Yung tao mo, booking na kayo na talagang mandaraya kayo or nandaraya kayo ng 2022 election kay Bongbong Marcos. Hindi yan aabot siya ng 31 million. Dahil nga sa siguro, pinagkukuha yung ibang mga boto ng doon sa ibang mga kandidato, no, dinagdag doon kay BBM para magiging 32. Tapos mandaraya pa sila next year sa eleksyon. Tapos mandaraya ulit si Liza at ang kanyang mga kampon dyan, Bongbong Marcos at saka si Martin Romualdez sa 2028 election hanggang sa 2034 election kay Sandro. Wala na. Booking na kayo ngayon. So, paano yan? Tablahan. Atty. Glinchong, congratulations. Sayang mo rin alakak. Pahiya itong mga vloggers ng tawag dito, nabayaran ni Tambaloslos at saka ni Liza at yung mga makakaliwang grupong komunistang terorista at yung mga dilawang peng tae na nagtatanggol kay Andy Bautista kasama na itong si Padre Tagle na to. Kaya kayo ngayon, Korte Suprema. Ay, ano yan, Korte Suprema, nakakahiya kayo ngayon.